5 a.m. the morning may nakapag-swap sa atin dito. Paborito kong alagaan at Decal Brown. Pagkahapon naman ay kumuha ako ng maraming mga manok. Ito yung mga orders ko, mga breeders. Ready na yung gamit ko para sa pag-apply ng Lasota at Coryza. Ready na rin yung mga bodies natin. Ito pala yung para sa Coryza. At yung dalawang maliit naman, imimix natin yan. Lasota plus IB plus B1B1. Prevention ito para sa Coryza. And syempre, para sa Newcastle disease or aratay. Gabi kami nag-a-apply nito para yung mga manok natin hindi masyadong makakita at mabilis lang pong hulihin. Bago tayo mag-proceed, gusto mo bang magkaroon ng 1K? Mamimili ako ng mga lucky sharers na palagi nagsishare ng mga videos natin. Kaya, share mo na. Paki-heart mo na rin. Medyo umaambon na habang kumukuha kami ng mga manok at nilalagyan namin ng Lasota and Coryza vaccine. Medyo marami yung a-applyan namin. Talagang super effective itong injection na ginagamit ko. Pagkabukas naman tayo, ito na yung itsura ng ating mga alagang manok. 4 PM na ako nakabalik sa manukan. And 3 PM pala nakapakain na si Papang. Every Wednesday kasi meron silang Bible study. At ngayon, sinecheck ko yung mga manok natin kung magana silang kumain. Pero napapansin ko busog talaga sila at malalaki yung mga butsi nila. Yung pinapakain ko ngayon is dito tayo sa breeding pen number 3. Ito yung mga hybrid production natin. Dito sa breeding pen number 3, meron tayo ditong Decal Brown, Black Australorp, Rhode Island Red, meron Sussex, merong Barred Plymouth Rock, merong Jersey Giant, may lahi din ng Brahma. May ibang klase din ng F1 na tinatawag kong Yellow Copper. May F1 din dito na anak ng Rhode Island Red at Barred Plymouth Rock. Ang layunin ng ating breeding pen number 3 ay para makapag-produce ng hybrids. Napapansin ko rin sa mga hybrids, mas malalaki sila kumpara sa mga pure breeds. Sa egg production naman, mas marami nasasabi, mas lamang ang mga hybrids. Kung gusto mo ng dual purpose, mas maganda dito ka sa hybrids. Ang breeding pen number 3 natin ay nagpuproduce ng F1. F1 ay anak ng dalawang magkakaibang pure breeds. May napuprodusin tayo ditong F1B. Ang F1B ay tinatawag na F1 backcross. Halimbawa ay sa Decal Brown, tapos magbibreed siya sa Rhode Island Red or sa White Leghorn. Tawag doon F1B. Meron din ditong lumalabas na F2, pero kakaunti lang. Yung F2 naman is anak ng dalawang F1. Meron naman tayong F1P, halimbawa yung Decal Brown nag-cross sa Jersey Giant. Magkaibang breed sila, so kaya tinatawag na F1P. Yung F1, kinross sa isang pure breed. Kaya uulitin ko, kung dual purpose yung gusto mo for meat and egg production, dito ka sa hybrids. Lagi mong tandaan yan. Mas maraming kulay, mas masaya ding tignan. Gusto ko rin i-share yung patubigan na ginawa ni Papang dito sa aming mga manok. So, PVC po ito at nilagyan ng yero sa gilid para hindi po yan mapatungan ng manok yung tubig at hindi po madumihan agad. Ito yung ginagawa ng mga manok namin kapag katatapos ng nilang kumain. Yung ibang manok namin ay pahapon na at meron pa nangingitlog ito napapansin ko. Ito yung mga late na nangingitlog. Sabi ko nga sa inyo, kahit gabi, meron din nangingitlog. So, dapat talaga i-double check nyo. Sayang kasi yung itlog, pera pa yan. Dark brown eggs yung pinuproduce ng Decal Brown. Decal Brown kasi yung nangingitlog dito sa pugad ngayon. Paglilibot pa ako dito sa breeding pen number 3, baka may mahanap pa ako ditong itlog. Papang. Dito sa katabing pugad, meron ako nakita dito dalawang itlog. Siguro itlog ito ng isang Black Australorp tsaka Decal Brown din. 3 beses nag-harvest si Papang dito sa isang araw sa mga pens namin. Pero pag dito ako sa manukan, palagi ako nag-check sa pugad. Iniiwasan ko kasi mag-cracks yung ibang itlog ng mga manok natin. Ito din po yung ginagawa ni Papang, naglalagay siya ng kawayan dito sa mga net para walang lumusot na hybrids or pure breeds sa ibang breeding pens. Ito naman yung ating breeding pen number 2. Sa breeding pen number 2 natin, meron tayo dito mga pure na Black Australorp. Magaganda ang mga Black Australorps dahil tignan nyo naman yung katawan nila. Malalaki talaga. Yung ibang mga Black Australorp dito is binili ko. Yung iba naman, ako po talaga yung nagpa-hatch. Kailangan din nating bumili sa ibang mga breeders dahil para maiwasan ang inbreeding. Ang inbreeding po ay merong advantages tsaka disadvantages. Kung gusto mong dumami yung isang bloodline ng inyong manok, pwede kayo mag-inbreed. Or kung gusto nyo silang i-preserve yung bloodline nila. Yung lalabas kasi doon, same lang po yung itsura, same lang din po yung kulay. Ang pangit naman sa inbreeding ay maliit yung kakalabasan nila. So, failure yun kung sa production tayo ng meat. Ang mga pure breeds, wala silang bultuhang bayer.
Ang iba, nag-aalaga lang talaga ng pure breeds para may pang-design sa kanilang bahay or meron silang pang-konsumo. Dito naman sa manukan natin, nagpuproduce tayo ng mga pure breeds para makapag-produce ng F1 or first generation. Kung saan, ang mga pure breeds ay ibibreeds din sa ibang pure breeds. Halimbawa, itong mga Black Australorp natin, i-cross sila sa mga Rhode Island Reds, Barred Plymouth Rock, or sa ibang breeds. Dito sa Black Australorp, yung napuproduce silang itlog may light brown, tsaka may brown eggs din. Ginawa ko po itong Black Australorp production natin dahil meron talang mga buyers na gusto nila ay Black Australorp lang. Para hindi na sila pumunta sa ibang farm, nag-produce ako nito para hindi na po sila gagastos ng gas. Sa top 3 na heritage chickens dito sa Pilipinas, ang Black Australorp ay number 1. Sa palakasan ng itlog, kayang-kayang talunin ang Rhode Island Red tsaka Barred Plymouth Rock. At higit sa lahat, malalaki din po ang Black Australorp. Kaso nga lang, mas sumikat ang Rhode Island Red kumpara dito sa Black Australorp. Mas marami kasi ang may gusto ng Rhode Island Red na kulay or pulang kulay kumpara sa itim. Dahil nabanggit ko na ang Rhode Island Red, dito naman tayo sa ating breeding pen number 4, which is ang ating mga Rhode Island Red production. Ito ay temporary lang muna na pabahay sa ating mga Rhode Island Reds. Itong pabahay kasi na ito is para dapat sa ating isolation. Mas sumisikat ang Rhode Island Red kumpara sa Black Australorp dahil sa kulay nitong pula. Siguro sumikat talaga yung Rhode Island Red sa kantang Manok na Pula. Haha, joke lang. Ang Rhode Island Red ay native sa Amerika. Ang Black Australorp naman ay native sa Australia. Mas sumikat din ang Rhode Island Red dahil ginamit ito na ipares sa White Leghorn para makapag-produce ng decal brown. Ang kulay naman ng itlog ng Rhode Island Red natin, based sa obserbasyon ko, meron nang itlog dito ng dark brown eggs, may brown eggs, meron ding light brown. May dalawang klase tayo dito ng mga Rhode Island Red, merong white-legged tsaka yellow-legged. Marami din naghahanap ng mga Rhode Island Reds and marami din naghahanap ng Black Australorp. Nakadepende po yan sa buyer, kaya yung dalawang yon, nag-breeds na tayo ng mga pure breeds. Itong mga manok kasi na ito, magandang palamuti sa bahay at syempre malakas mangitlog at maganda din po yung karne. Nakita ko si Papang na hinawakan yung paborito niyang manok na bantam at nangitlog. Yung mga itlog nila, kinakonsumo lang namin yan. Masarap kasi yung itlog din ng bantam. O, di ba? Libre ulam na naman. Dito naman tayo sa mga native chickens natin. Ang native chickens lang ang may buyer ng bultuhan. Native chickens, at syempre yung upgraded native chickens. Masarap kasi yung karne ng dalawang yon kapag tinola yung lulutuin. Bakit ba ako nag-aalaga ng mga heritage chickens? Nag-aalaga ako ng mga heritage chickens para makapag-produce nga ng hybrids. At yung mga hybrids na yon po yung ipapares ko sa mga roosters natin na native at native natin ng mga hens. At dahil dyan, makapag-produce tayo ng maraming upgraded native chickens. Kasi nga, marami din yung bumibili ng bultuhan na upgraded native chickens. Hindi lang po sa native chickens. Ang mga native chickens po kasi is broody. Ibig sabihin niyan, naglilimlim po talaga yung native chicken. Pag naglimlim po ang isang manok, hindi po yan mangingitlog. Kahit kunin mo kasi yung manok ng native chicken, meron pa rin talagang naglilimlim kasi nga natural yan sa kanila. Ang native chicken, marirealize na wala na pala siyang itlog, mga siguro 1 week to 2 weeks. Ganyan katagal. So, ibig sabihin, 1 week to 2 weeks din siyang hindi mangitlog, tapos meron pa yung recovery. Kapag nasa brooding stage po kasi yung isang inahin, malakas po yung kanyang emosyon. Ibig sabihin yan, ready siya alagaan yung kanyang itlog at yung maging sisiw niya. Kaso nga lang, kinukuha natin yung itlog niya. Ito naman yung mga bagong hatch natin. Ito ay nasa 100 plus sa kanilang batch. Merong mga pure breeds dito, meron ding mga hybrids. Sa pag-aalaga ng sisiw, ito yung setup namin. Merong rice hull, meron ding mating. Merong mating para elevated yung pagkainan nila at yung patubigan nila. Hindi po malalagyan ng rice hull. Kahit anong chick booster or chick crumbles, pwedeng-pwede po sa mga sisiw natin. Sa isang kwarto na to, ina-advise ko na 50 lang po yung isang kwarto. 50 heads lang. Kapag sobrang dami kasi ng sisiw sa isang kwarto, pwede po sila magsisikan, mag-stampede, at magpapatayin yung iba. And para dapat relax lang sila, ganito po yung setup namin. O di ba parang astig tignan? May owner na po yung mga sisiw na yan from Davao po. Ito naman yung mga incubators natin. Halos dito is fully booked na. Sa hatcher natin, may mga owner na rin yan. At yung mga itong na ito, may mga owners na rin. At nabayaran na rin yan nila. Sa mga gustong mapabook dito, welcome na welcome po kami.
Pero humingi po kami ng mga down payments para hindi nyo po takasan yung order nyo. Kahit ilang libong sisyo, pwede po. May bago din po akong incubator, galing pa rin yan sa Budix Incubator Maker. Maggagabi na, maghahapon na yung ibang manok natin, lalo na yung mga Rhode Island Reds natin. Kinukuha na rin ni Papang yung mga sisyo natin dahil a-apply natin yan sila ng Lasota plus IB and B1B1. B1B1 po ang binibigay sa mga sisiyo natin. Ang B1B1 po kasi ay nakakatulong para maging healthy yung chicks natin. Ang B1B1 din ay nakakatulong para protektahan yung mga sisiyo natin from 0 day to 14 days old. Dahil napaka-sensitive nila sa edad na ganyan. Natimpla ko na po yung Lasota plus IB and B1B1. Ano naman yung IB? Para po yan sa infectious bronchitis. Wala kaming shipping, farm gate lang po kami at nagbibigay kami ng permits. Meron akong i-introduce na game app sa inyo. Ito yung palaging nilalaro ko. Pero sa mga hindi gusto nito, pwede nyo nang skip yung video natin. Ang larong ito ay tinatawag na Game 8. Pwede kang kumita rito habang nasa bahay ka lang. At dahil nanood ka ng video natin, meron itong promo sa comment section natin. Click mo lang yon. Parang pasok! Dito guys, sobrang daming mga laro at mamimili ka na lang kung anong gusto mong laruin dito guys. And by the way guys, kung gusto nyo mag-deposit, click lang natin yung plus dito sa taas. And yan guys, pwede ka mag-deposit gamit ang GCash, Paymaya, USDT. And dito guys, pwede ka mag-deposit ng 102 pataas. And kung gusto nyo naman mag-cash out dito, click lang natin yung sa katabi niya. And yun guys. And meron tayong mga promo dito guys. Kaya sobrang ganda talaga itong apps at sobrang bilis mga laro dito. Dito tayo sa slot. And dito guys, kung gusto niyo maglaro, dito pwede kang tumaya ng 1 piso and 1,000 pesos. Tayo tayo ng 5 pesos dito. Spin lang tayo dito guys, mga par. Yan guys. Bali, meron tayong 100 na balance. $180 pesos guys. 37 20 15 112 37. Yun guys, panalo agad tayo ng 450 pesos. Ganun lang kadali dito guys, mga par. Yun mga par, kita nyo naman panalo tayo ng 528 pesos. 100 lang yung puunan natin dito at sobrang bilis lang manalo dito. Kung gusto mo dito guys, click mo na yung link ko sa description, then mag-register ka na.